Yan. Siyempre, ang bongga ng trailer ng pelikula. Series. Yeah, series pala. Oh. Nakalimutan ko. Alam nyo, honestly, series ang alam ko, pero dahil sa ganda ng trailer na nito, akala ko pelikula siya. Hindi totoo yun. Nalito ako, di ba? Tapos ang gwapo pa ng tatlo plus si Direk, no? Kayo po, gwapo kayo, ha? Hindi ko alam gwapo ba talaga o maganda. I'm not so sure. I'm not so sure about that. Anyways, yan. Etong Pretty Boys, nakita ko na nga yung trailer nito. Na-excite ako the first time. Lumabas na to, di ba? Ilang weeks na Direk Percy. Ang bongga. So, Direk Ivan, bukod sa trailer, ano pang dapat namin abangan sa pelikula? Ito ba, ano rin, co-produce ng The Idea First ba? Yes. So, ito galing din to sa creator ng The Boys. Game Boys. Oo. Siyempre, kaming mga fans ng Game Boy, ng The Idea First, sobrang aasa na mas bongga to. Hindi ba nakaka-pressure yan? Aasa. Well, always naman po may pressure sa bawat project po na gagawin. And yes, it's line produced by The Idea First and with Viva. Ang dapat pa nila abangan ko po sa trailer. I feel like it's a new flavor. It's the first time I'm working with these three actors, no? Brilliant actors. So, yun yung pinaka na-excite ako kasi ko for some reason in terms of yung track record ko of my career, laging mga baguhan na artista. Well, si Marcus. Mas matagal na siya sa akin. Pero ibig sabihin yung mga first time kong nakakatrabaho and it feels like para kang nasa klase lang na natututo ka din sa younger generation, sa mga Gen Zs na, no? So I feel like dapat nilang panoorin kasi ang galing nila talaga. Ang galing nila. Tas it's really a simple light story na love triangle talaga, but I think the center na bihira makita sa mga kwento ay yung center mo is an effeminate gay, yung character niya, at siya yung kind of pinag-aagawan ng dalawang. Pero bongga. Pero you're part of Game Boys, no? Yes, kasi po. nakikita ko yung pangalan mo doon. Yes po, I directed po Game Boys. Yes po. Okay. Bongga. So ayan, yun, hindi ba matindi ang pressure? Siyempre, after the success of Game Boys, eto, siyempre, yung expectation. Ako, siyempre, as pinanood ko yun I'm not into BL series, but ibang klase yung Game Boys. Dalawang BL series pala napanood ko. Huwag ka nang tumasang kilay ko. Totoo yun. Okay, aaminin ko, I'm not really into Game Boys, diba? Pinanood ko yun dahil kay Direk Percy, lagi ko siya kukwentuhan, nakakaya naman na parang mangangapa ako. Binubola ko siya na wala akong masabi. So kaya pinanood, pero na-addict ako. Eto ba, ma-addict kami sa series na to? Sana po ma-addict kayo sa series na to. Actually, yung buong series niya, per episode po kasi iba-iba pong kwento. So, stand-alone na episode po ang Pretty Boys, and then yung susunod po, magkakaiba pong kwento, magkakaiba pong genre. So, for this episode ang Pretty Boys, it's a romantic comedy, mas BL, mas boys love romance siya. And then yung mga susunod, I guess, mas edgy drama, mas sexier. Sexier. So, yun, iba-iba po ang mga episodes. So, ilang episodes to? 6 po. 6 po. Tapos, it's such a compliment hearing from you, Sergio, na para siyang pelikula kapag pinanood mo yung trailer. Kasi sinushoot talaga namin siya na parang pelikula na stand-alone episode for each episode. Yeah, and good luck, Derek. And of Sir course, June, let me just cut you there. We'd like to acknowledge the presence of Direct Percy and Talan. Hello, sir. Good afternoon. Welcome. Okay. Go ahead. Sorry, I cut you, Sir June. Okay lang, siyempre kailangan natin i-welcome ang The Percy and Talan. Siyempre sa dami ng awards, di ba, ang bongga. Pero eto sa tatlo, no, sobrang excited. Nakapanood namin, gusto rin nilang makakissing scene ka, Marcos. Pero yan, Marcos, eto parang magiging before napagawa ka na ng I saw an indie movie na may parang yung bading in love din sa'yo, di ba? Parang gano'n. Yung bago ka pa lang dati. Yung Mamo na Mother 2. Basta may nakita kong Yes, Mamo na Mother 2 was my first
experience sa BL. Tapos nakita ko, ay magaling to. Oh. Pero anyways, eto, nagbabalik ka, di ba? Is it true? Muntik ka nang hindi bumalik ng Pilipinas and inisip mong pumasok na lang magsundalo sa UK? Damn, where are you getting this information? Solid. It was true. It was true. I feel like yung tate ko kasi is getting a bit older and I'm a very family-orientated person kaya parang these last years of his life I want to spend with him and with my family sa UK kaya inisip ko yun. Pero of course, andito rin kasing anak ko. So, work first and family at the same time. Mahirap kasi mag-balance ng both priorities but I did consider it and I'm still considering it. Yeah, with Pretty Boy, sa tingin mo, mas magiging bongga ng pagbabalik showbiz mo? Hindi mo naiisipin mag-quit o... Hindi ko naman inisip mag-quit. I just wanted to balance both lives ko. So yung UK life ko at Philippine life ko. But yeah, this was such a fun project. Of course, meeting Direk before I met the cast was a nice, made me feel welcome and made me feel safe to work with these two brilliant young actors. But no, yeah, I had a really good time. You're still with Star Magic? Yes, still with them. Okay, Kiel and Tommy, siyempre hindi namin siya masyadong kilala, no? Si Marco, siyempre, controversial. Kailangan ko ba sabihin dahil kay Janelle Salvador. Pero yeah, yung iba daw, pagandaan mo tatanungin kanila. A nice pa, okay. Yeah, Tommy and Kiel, can you tell us more tungkol sa mga sarili niyo? Siyempre, si Marcos nga mas kilala namin, di ba? Dahil sa intriga. Kayo ba, saan namin kayo makikilala? I guess ako recently, my most recent project that I've been doing, na mas kilala ngayon was Senior High and High Street, Dreamscape, ABS, and like what was mentioned earlier, I appeared in Kumburza and Malyari, the films in Metro Manila Film Festival recently. Yeah, and I really just came from indie films. I started doing indie films. Well, before that I was in theater. And so this is my first Viva Max film, my first film where I had on-screen kiss also. So there's a lot of firsts for me in this one. Ano ibig sabihin ng The Blooming Twin? Alam naman natin yung twink, di ba? Hindi, actually hindi. I'm not really gay. Baka kala mo gay. I didn't mean to assume. I did not mean to assume. Okay, ano pong pronouns niyo? Sorry. Hindi masyadong hindi ko talaga alam. So, hindi ko talaga alam. Ano po, twink yung Basta ako gay ako. kumbaga parang kayo po, I think you're more bare. Yeah. Tapos, twink parang ito, twink na blooming. So, blooming. Kaya pinag-aagawan ng dalawang, In real life, you're a twin? Yeah, it's like, parang siyang lalaki, babae, twink, bear. Like, it's really just based on physicality. Yeah, mas bata na. Physicality. Usually, Marami they're... kasing tawag mo yun. Hindi ako updated. Daming terms din. Naluloka ako. Nagtatanong Ako din eh. Parang hindi ko alam kung ano yung top and ano. Hindi ko natutuloy. That's the biggest lie. Ganito po yun. Anyways, Kiel, yeah. You're the best friend. Yes Best po. friend. Yeah. So, yun po, yung nagko-commercial po ako, like, ads, TV ads, then I do some singing gigs po. But this is the first time you're doing yung ganitong genre? Pangalawa na po. Ano yung first? Yung before po yun sa Oxing. And last. Okay. Direction. So, pero this one, how wild? First time mo na yung mag-kissing scene. Talaga? Yun talaga. Na-enjoy Yung grabe mo? talaga. Na-enjoy mo? Kailangan mo ma-enjoy. Kaya parang makita sa, mapakita mo sa mga tao. Yeah, syempre parang natural yung ano, di ba? Ikaw, nakipag-kissing scene ka rin, Tommy. Ako po nakita niyo naman po sa trailer. Ikaw ba yun? Kala ko Oo, wala nagpakulay lang ako. Pero ako yun. Pero, yeah, Marcos, this is pang ilang kissing scene mo with the same sex? Second pa lang. Yung una? Yung una sa fruitcake. Fruitcake. Oo, hindi namin napanood, sayang. Hindi namin napanood.
Pero mukhang mas, 11 million ang subscriber ng Viva Max, Oh, diba? yeah. So, mas mapapanood to ang bongga, diba? Yan, congratulations! Yan, Thank you, Sir mahaba Jun. na kasi ang aking dahil. Thanks, Sir June. Thank you, darling. Thank you. And now let's hear from Mr. Ahmed Nabus of Maritas University and Bulgar. Sir Ahmed. Mike. Hello. Jun, nakakaloka. Anyway, Natawala tuloy ako. yeah. Iniisip niya paano niya tatalbugan ng performance. Wow! Alright. Salamat, Jun. Sa mga, Tommy, kasi sinasabi mo mga first time kayong gumawa na nakipag-kiss on screen. So, how was the preparation at paano nyo minotivate ang isa't isa since may mga ganong eksena? Kunyari, tinanong ko siya, nagmumog ka na, mga gano'n. Siyempre, nagmumog. Yun yung preparation. Toothbrush ako. Tapos, inuubo pa ako nung araw na yun. So, sabi ko pa sa kanila, okay lang ba yung may lasang plema? Okay lang naman. Dito po, sinabi mo gano'n? Oo, dinidiretso ko talaga. Para, syempre, wala nang awkward. But, sa totoo lang kinabahan ako. Pero game na game naman ako. Sabi ko pa nga kay Direk, kahit ilagay mo pa ako dun sa mas daring, sige, gawin natin yan. Pero, nung nangyayari na, kinabahan na ako. Pero, kiss pa lang yun. But, doing it with them, I'm glad na sila yung kasama ko, honestly. Kasi, swabe lang. Parang, it was just work, it was really easy to do it, honestly. So, yeah, preparation was just getting to know them and making sure it was comfortable enough to do those kinds of very intimate scenes. Yeah, yun lang naman. Nagkaroon pa ng workshop yan? May mga ganong session pa? O familiarity or Reading sensuality lang. or something? We just had a reading before actual shoot all together. Yun, reading, getting to know, dun lang kami nagkakilala. Tapos, ayun, after nung diretso na talaga shoot. Rekta na, mukul na. TL, how was the reaction? Grabe, yun lang ang masasabi ko. Kasi nung time na first take namin nun, tapos ayun na yung mabibigay, yan lang yung mabibigay nyo. Okay, sabi ko sa kanya, eto na, makakagat kita dito, sabi niya. So, kailangan ko na tong gawin. So yun. Hindi nga po, nangangagat po talaga siya, kaya kung... Hindi nga. Oo! Ang iingit kaya, charot. Ay, medyo masakit nga po pero okay naman. Pero masakit, parang, ka nangangagat, digil na gigil. Paano ka nag-prepare? Siya kung tinatanong ko, nagmumog or what, ikaw ano naman, preparation mo? Preparation ko, syempre nagbumog, nag-toothbrush, pero yung pinaka, ko talaga, confidence sa sarili ko, talagang papabango talaga ako. Yun. Para syempre, pag, game na, bango ko, di ba? Ilang take naman yung eksena nyo? 3, di ba? 4. Kasi may wide shot pa, tapos may close up, so medyo... So palit-ulit? Julit-julit, oo. Umabot ng, sabihin natin, 5 naman, 4 to 5. At na-enjoy nyo? Kailangan ma-enjoy, di ba? As a... The silence speaks louder than words. Hindi nga kasi, Oh, wow. hindi naman siya hindi ko in-enjoy. Sadyang lang, parang kasi syempre nandun ka sa eksena Tapos iniisip mo yung role yung mo. role. As in, Oo. I mean, every actor who's done sex scenes or intimate scenes knows Yes, that. yes. I mean, there will be times na titigasan ka. Pero may Aray mga ko. times talaga na parang hindi mo maiisip yun at wala kang time para gawin yun. Kasi iniisip mo yung mark mo, iniisip mo yung lapel mo baka makita. Tapos Correct. uulit naman Boses ng yung camera, director, yung ilaw, yung yeah. init. Yeah. Hindi siya nakakalibog minsan yung init. Kaya, yun, enjoy naman. Ako gusto naman namin kung na-react, mo, Marcos, since second time mo na pala ito with the same, So, anong difference? Ano naman yung preparation na ginawa mo? At paano mo may motivate itong co-actors mo bilang ikaw yung mas nauna sa kanila? I don't think they needed motivation. Parang they were so committed sa mga roles nila. At sobrang light lang yung set. Enjoy kaming lahat dun. So pagdating ng eksena na medyo, intimate with the kissing scenes, parang it just felt so smooth. I tried to keep it light. Diba? Ang light nga ng eksena natin. Bilis lang. So, it's just, I guess, the more relaxed you are, the more relaxed your co-actor's gonna be, and the more authentic it will be. At syempre, Di kaya nagmumug ka rin. Hindi kumain lang po ako ng maraming garlic para.
Napanood ka namin nung during the pandemic doon sa isang series sa ABS. Ang galing-galing mo, parang mayor bang ginampan mo or something na napaka offbeat nung role. Hindi mo ba na-miss gumawa ng ganun? Anong reason ba't napapayag ka uli na gumawa ng ganitong series? Because I like to think of myself as an actor, and I don't like to turn down roles. And I just like you can't grow as an actor if you don't challenge yourself, if you don't push yourself to think outside the box. Kasi ayoko lang ma-trap, na ma-typecast or whatever. So lahat naman ng roles I accept, and this was a really fun role, and a great script, and a great director, great actors. Sobrang nag-enjoy ako. So. Ayun lang ako. Thank you, Thanks, Sir Ahmed. Now, let's